Magandang araw sa inyong lahat. No? At narito naman po tayo sa ating After Class Podcast with Sir Cune. Yan. At dahil papalapit na ang Teacher's Month, no? Ang topic po natin ngayon ay paano ba naging teacher si Sir Cune? No? Bakit ba ako naging teacher? Talaga bang pinangarap ko ito? No? So, magandang araw sa inyong lahat. Shout out muna sa mga teachers na mga kasama ko sa Holy Trinity Academy. Yan. At sana mamaya mag-comment kayo at sana ikwento nyo rin yung inyong mga reasons kung bakit naging teacher kayo, no? Para makita rin ang ating mga estudyante. At syempre sa mga kabatchmates ko, no? 5 kaming gumraduate nung ako ay nag-college. No, ng major namin, no. So shout out kay Father Marlon, no. Pari na siya ngayon, no. Si Sir Alan, yan, no. Si Ma'am Ellen, no, at saka si Sister Roslyn, no. Actually, meron din kaming kasamang gumraduate, pero hindi naman talaga namin kabatch, no. Si Kuya Marlon, no. Sige. So, bakit nga ba naging teacher si Sir Cune? Una, hindi ko naman talaga pinangarap na maging teacher. No? Actually, hindi ko alam kung ano yung pangarap ko nung nag-aaral ako. No? Kaya yung mga estudyante dito, no, may hawak ako mga grade 10. Minsan pinataas ko sila ng kamay, no? At tinanong ko, sino dito yung hindi pa alam kung ano yung strand na kukunin sa senior high? At marami rin yung nagtaas. Malamang kung ako ay nag-aaral din, no? Isa rin ako sa magtataas. Nung ako'y 4th year, wala pa namang senior high noon eh. Hindi ko rin talaga alam ano ba talaga yung galing ko at ano ba talaga yung buhay na gusto ko. Pero ang choice ko talaga no na course ay psychology, no? So graduate ako ng Ramon Magsaysay Cubao, no, isang public school. Syempre, ano yan eh, pagka galing ka sa public, minsan ang mga pinapangarap na yung mga school ay mga state universities. No? Or mga public schools din. No? Kaya ang choice namin dati, syempre first, yung UP. No? Pagka nag-exam ka sa UP, meron yung parang first choice mo na school, tapos ano yung mga course na kukunin mo doon. Naalala ko yung first choice ko, yung Diliman. No? Kaso hindi ako nakapasa sa Diliman. Tapos sa second choice ko, sa UP ay sa Los Baños. No? At nakapasa ako doon, no? Ang kinuha kong course doon ay forestry. Kaso nga lang iniisip ko, magdodorm ako doon. Tapos, talaga bang gusto ko yung forestry? Eh, kahit nasa pamilya namin yung mga magsasaka, di ba? Taga Pangasinan po ako. Eh, kaso hindi ko ma-imagine eh, no? Kaya sabi ko mukhang hindi yata sa akin ang UP. No? So, yung mga sumunod na choice namin is yung PUP. Yan, no? At sa PUP po, nag-take ako. No, marami kami mga nag-take. Halos lahat kami nag-take sa PUP. No, nakapasa po ako doon, no, psychology. Actually po, yung asawa ko ay girlfriend ko pa nung kami ay high school sa Ramon Magsaysay. At nakapasa rin siya sa PUP. No? Alam ko nga, psychology rin yung kinuha niya. Dapat magkaklase na kami nun. Pero syempre, naghanap pa rin kami ng ibang mga schools. No? Nag-take din po ako sa PLM. No? Nung panahon namin kasi, ang PLM parang ano yan eh, UP yan ng Manila. So, nag-take din po ako doon. Tapos, psychology rin po yung kinuha ko. Ito lang yung nakakatuwa sa PLM. Nakapasa po ako doon. No? Taga Quezon City kasi ako. No? Ang address na nilagay ko talaga ay yung address namin dito sa Quezon City. Kaya malamang hindi ako na-prioritize. No? Tapos, naka-enroll na po ako sa UST noon. Nakapag-down na ako ng tuition fee ko. Nung lumabas yung result, napasado po ako sa PLM. No? So, malamang tatanungin nyo, bakit po ako nag-aral sa UST? No? To be honest with you,
hindi ko po talaga pangarap ang UST, no? Alam niyo kung bakit? Actually, kinakabahan ako. Diba? Kasi kapag galing ka sa public school, no? Tapos, first time ko mag-aral sa isang private school, no? At ang pagsabi kasi UST, parang ano kagad yan eh, mahal. No? At saka, mahirap mag-aral, no? So, ano ba yung nangyari? Actually, yung asawa ko po yung talagang nag-take doon. No? Sinamahan ko lang yung asawa ko sa UST. No? Nagpaalam ako sa nanay ko noon. Sabi ko sa nanay ko, Ma, samahan ko lang po yung girlfriend ko. Magpapasa siya ng requirements niya para sa entrance exam sa UST. Tapos sabi sa akin ng nanay ko, bakit hindi ka mag-take doon sa UST? No? At dahil nga ayoko, sabi ko sa nanay ko, mamahal kasi, may bayad pa yung entrance exam. Parang nung panahon namin, 350. So, syempre, malaki pa yon, no? Mga 1999. No? Tapos sabi lang sa akin ng nanay ko, mag-take ka doon, bibigyan kita ng pera. Binigyan niya ako ng 1,000 pesos. No? So, na-imagine niyo yung 1,000 pesos, ang laki no, ng mga panahon na yon. At, syempre, wala na suklian yon, di ba? Hindi ko na binalik yung sukli doon. So, no choice ako, di ba? So, nag-fill pa ako ng application, nagpasa ako, tapos yung mga natira, syempre, pinandate na namin ng asawa ko, no? Yung girlfriend ko pa siya. Tapos, nung nagsusulat na ako, kasi inuwi ko muna yung form, no? Nagsusulat na ako ng mga courses. Tinanong ko yung kuya ko, no? Yung kuya ko po ay graduate din ng UST, Edu. Ang major niya po ay English, no? Si Kuya Ramil. Yan, no? Shout out sa kuya kong teacher, no? Idol ko po 'yan. No? English teacher po siya, pero nakakatawa po. Ngayon ay Christian Living Education teacher na rin po siya. Kasi meron siyang major, tapos meron siyang minor. Minor niya po yung Christian Living Education. Ako po kasi hindi ako nag-minor eh. Major lang kagad ang kinuha ko. So, nung tinatanong ko na yung kuya ko, sabi ko, Kuya, ano ba yung magandang kuning course sa UST? Ang iniisip ko na noon, nursing eh. Kasi sikat din yung nursing nung panahon namin. Biglang sabi lang sa akin ng kuya ko, mag-eduk ka. Sabi ko, eduk? Magiging teacher ako? Sabi ko gano'n, no? Hindi mo kasi ako mabait na estudyante dati, no? Medyo pasaway akong estudyante. Kaya siguro hindi ko pinangarap na maging teacher. Tapos sabi ko, natawa pa ako. Sabi ko, maging teacher. Hello? Di ba? Tapos biglang sabi sa akin ng kuya ko, mag-teacher ka. Alam mo ba kapag ka-teacher ka, sa loob ng classroom, ikaw ang boss. At bigla ko nang paisip, no? Sabi ko, oo nga, no? Di ba? Parang kalokohan pa rin ang iniisip ko, no? Sabi ko, oo nga, no? Di ba, ang teacher, makapangyarihan sa loob ng classroom, eh. Diba? Pag sinabi niya sa estudyanteng tayo, di ba, labas. Di ba? So, ganon kalakas ang teacher. Di ba? Napaka-powerful ng teacher. So, sabi ko, ano? O sige na nga, eduk. Kaso nga lang, hindi talaga bukal sa kalooban ko na isulat yung course na yun, no? Eduk. No? Pagpasensyaan nyo na po, no? Huwag po kayo magalit sa akin, ha? Baka merong mga mabash, no? Kasi dati ang tingin ko kasi kapag ka-eduk, ito para lamang sa mga babae, di ba? Kasi kapag ka-example sa mga libro, di ba? Ang representation ng teacher ay babae. Lalaki ako, di ba? Baka mamaya, ano kayo isipin nila, bakit nag-eduk ako? No? So, sige, sinulat ko, eduk, no? Tapos second choice ko, sa ako sinulat yung nursing. No? So, ayun po. Nag-take kami ng asawa ko. At ito yung nakakatuwa. No? Pumasa ako sa UST. No? Tapos, dapat, ayoko yun, to turn down. So dapat magpi-PUP kami. Kasi nandoon yung asawa ko, no? Pareho kami pumasa doon. No? Sabi ko, magpi-PUP na lang ako. So, nung papaalam na ako sa tatay ko, natutulog yung tatay ko noon, yung mga panahon na yun, no? Tapos, papasok siya sa trabaho. Ang tatay ko, ano yun dapat pag natulog yun, huwag mo nang i-istorbo, no? Bigla ko lang sinabi sa tatay ko, sabi ko, Pa, mag-i-enroll po ako sa PUP. Biglang sabi ng papa ko, oh, ba't ka mag-i-enroll sa PUP? Di ba nakapasa ka sa UST? Kasi dati, parang malaman mo pumasa ka, mini-mail nila. No? Wala pa naman mga email ng mga panahon namin,
Di ba? Talagang dumating dito na letter na ikaw ay pasado, pwede ka na mag-enroll, di ba? Nabasa pala ng tatay ko yun. At biglang sabi sa akin ng tatay ko, mag-enroll ka sa UST. Tapos biglang natulog. No? Kaya sabi ko, ano to? Mag-enroll ako sa isang school na hindi ko gusto. Tama ba ako? Sa isang school na kinakatakutan ko kasi isang private school siya. No? Pero syempre, no choice ako. Sinunod ko yung tatay ko. No? So, nag-enroll po ako sa UST. Edu. Tapos alam niyo kung ano lang yung baon ko sa puso ko noon. Sabi kong ganyan, tatapusin ko lang to. Tapos maghahanap ako ng ibang trabaho. Aminin ko po, hindi ko po ma-imagine na magiging teacher ako ng mga panahon na yun. No? Sabi ko lang, at least pagka naghanap ako ng trabaho, ang dala kong diploma ay University of Santo Tomas. Yes. Di ba? No? So, ayun, nag-take ako ng Edu, no? Pag first year ka po sa UST, sa Edu, yan, parang general ed, no? Yung mga science namin, mga math namin, wala pang major. So, ayun, pumasa naman ako. Okay naman, maganda naman yung grades ko. Nung pagdating na ho ng second year ko, doon ako kasi mamimili ng mga course. So, to be honest with you, yung dalawa pong first and second choice ko na major, nung ako po ay nasa UST, ang first choice ko po is science. No? Favorite subject ko po kasi yung science nung high school ako. No? Tapos yung second choice ko po is yung PE, MAPE. No? Kasi mahilig po ako mag-basketball eh. Tsaka sabi ko, bakali mo, pwede ako mag-coach, no? So sabi ko, itong dalawang to yung aking kukunin. So, ang style po kasi doon, may mga rooms, no? Na magte-take ka ng exam para sa majorship mo. So, mayroong science, English, Filipino, MAPE, gano'n. Biglang nakita ko po yung course na meron po ako ngayon. No? Ang pangalan po talaga ng major namin sa UST is Religious Education and School Guidance. Ayan, ha? Alam nyo, na-attract po ako doon sa salitang school guidance. Kaya pag sabing school guidance, pwede ka maging guidance counselor. Tapos naalala nyo, yung una kong pangarap is, yung course na psychology. Sabi ko, baka sakali dito sa course na ito, mabalik ako sa track at magustuhan ko ito. So sabi ko, baka ito na yon, no? So sabi ko, sige na nga, i-take ko to. So yun po yung first choice ko, no? So nag-exam ako. Ano po kami doon? Parang 14. No, 14 kaming mga estudyante na nag-take, no? Kasama ko iba kong mga kaibigan, tapos may madre, tapos sabi ko parang ang ninit naman itong ibang mga ito. So nung magte-take na ako noon sa majorship, alam niyo kung ano yung mga tanong, no? Ang tanong ho is parang tungkol sa religion class. Sa Ramon Magsaysay ho, walang religion class, values ed lang, no? Ang tinatanong doon, naalala ko, what is sacrament? Sabi ko, ha? Sacrament? Di ko alam kung ano yung sacrament. Tapos sabi, what are the 7 sacraments? Sabi ko, hindi ko na nga alam yung sacrament. Tapos 7 pa yung hinihingi niya. Sabi ko, paano to? Tapos meron din tanong doon, what are the 10 commandments? Hala? No? Hindi ko po sa ulo yung 10 commandments. Siguro kung meron man akong alam, pero yung pagkakasunod-sunod, aminin ko, hindi ko alam ng mga panahon na yun. No? What is the original name of the Pope? No? Ang Pope po ng mga panahon na yun, si Pope John Paul II. Naku, hindi ko rin alam ang pangalan niya. No? Sabi ko, ano ba itong exam na to? Napakahirap naman. No? Akala ko, ang in-expect kong exam, mga situational. No? Kasi, guidance, no? In school guidance, Tapos sa dulo, meron parang bonus points. Alam niyo kung ano yung bonus points? Sabi lang ko doon, di ko makakalimutan, sabi, write the lyrics of the song, Tell the World of His Love. No? Kung familiar po kayo doon sa kantang yun po yung theme song ng World Youth Day. No? At dahil madalas ko naririnig sa radyo, no, si Jamie Rivera, no, sabi ka si Jamie Rivera dahil sa kantang iyon. So kahit pa paano yung may naisulat ako. Tapos magpasa, sabi ko, wala. Ano pala to? Hindi ako magiging hindi ito para sa akin. Yun nga lang, ang malungkot, 2 choice lang first choice, second choice.
So, mamimili na ngayon ako. Ano ba kukunin ko? Science or MAPE? So, inisip ko, sabi ko, sige na nga, mag-science na lang ako. At least, pwede ko pa siyang ituloy sa, mga medicine, di ba? Gayon. Pwede akong ituloy sa nursing, kung sakali, di ba? No, yung mga medical courses, pwede kong i-continue. So, nag-take ako, science, second choice. At sa second choice po, sabi ko sa science, sabi ko, wow, ang dali nito actually, mga earth science, no? Favorite subject ko ngayon nung high school. Kaya naisip ko sabi ko, magiging science teacher ako. No? So, kinabukasan, no, nilabas na po yung result. No? Tapos, andun sa loob ng mga rooms yung mga supervising teacher. No? Tapos, merong papel doon sa labas ng pintuan. No? Siyempre, ang una kong pinuntahan yung science. Kasi mas confident po ako na doon ako papasa. No? Kaya nung tinignan ko, no, sabi kong ganyan, naku, bakit wala yung pangalan ko, no? Doon ho sa may pintuan. Di ba? No? Tapos, sabi kong ganyan, ano lang ituturo ko nito? Tapos may kaibigan ako lumapit sa akin, sabi niya sa akin, Kune, ano ba yung first choice mo? E di sinabi ko, yung first choice ko yung religious education and basta yun. Sabi kong ganon. Sabi niya, di tignan mo, baka doon ka. Sabi ko, natawa pa ako. Sabi ko, nako, loko-loko lang tong UST pagka pumasa ako doon. Sabi ko, alam ko yung score ko doon, hindi ako papasa. No? Kaya ano yung ginawa ko, tinignan ko. At malayo pa lang, no, nakita ko na yung, may bond paper doon sa may pintuan, isang page po. Tapos malayo pa lang, kita ko agad, may 14 students na nakaganon. Tapos biglang paglapit ko, nakita ko yung pangalan ko. Sarga Cornelius. Sabi ko, ako to. Sabi ko, ano ba to? No, dito ba ako talaga? E di pasok ako. At lahat po nag-take, nandun din sa loob ng room na yon, no? At nagtatawanan kami kung talagang doon ba talaga kami. No? Tapos dumating po yung teacher namin, yung supervising teacher. Yung supervising teacher po namin noon, no? Kung meron ba na akong mga kaibigan dito nag-aral sa UST ng EDUC, no? Si Ma'am Grace Padre. No? Tapos yung itsura ko, medyo mahaba pa yung buhok ko. No? Sabi ko sa sarili ko, naku, baka dapat ngayon pa lang sabihin ko na kung itutuloy ko to hindi. Alam niyo ano ginawa ko? Lumapit po ako dun kay Ma'am Padre. No? At biglang sabi ko kay Ma'am Padre, good morning po, Ma'am. Pwede po ba mag-shift? No? Kumbaga, lilipat ako ng major. Eh, medyo nagalit si Ma'am Padre. Sabi niya sa akin, bakit ka mag-shift? Kaya nga may first choice, di ba? Hindi napagalitan kagad ako. Di ba yung ulang encounter ko, napagalitan agad ako. No? Kaya sabi ko yung Padre, opo ma'am, good morning po. Sige po. Tapos umupo na ako. At doon na ho nagsimula ang lahat. No? At di sabi ko, sige na nga, malay mo, maging guidance counselor ako dito. At ito po yung nakakatuwa. Alam nyo ba, nagkaroon lang po ako ng class about guidance counseling nung 4th year college na po ako. At isang SEM lang. So ano po yung mga klase ko noon, no, sa majorship namin, no? Yung mga faith, Old Testament, New Testament, church, di ba? Morality, mga ganyan, no? Kung meron po mga estudyanteng nanonood po dito, no? To be honest po with you, nung 2nd year college lang po ako natutong magbuklat ng Bible, no? Kaya yung mga transferi namin sa public school na senior high, wag ko kayo mahihiya. Si Sir Kone, 2nd year college pa ako natuto magbuklat ng Bible. At aminin ko po, no, naging comedy yung pag-aaral ko at nahirapan po ako. No? Dahil wala akong foundation. No? Samantala yung mga kaklase ko, di ba? Sabi ko nga, nanggaling sa mga Catholic schools, may pare, may madre, no? So, nakita po niyo yung advantage nila, no? Pero, alam niyo po ba, nung gumraduate kami, 5 lang po kaming gumraduate. So, yung 14 na po yun, ay nag-iba na ng mga major, napasama po ko dun sa umabot hanggang graduation sa religion, no? Kaya nung gumraduate kami, ako, no? Tapos isang pari na ngayon, tapos yung isa pang lalaki na
active sa simbahan talaga, graduate ng Catholic school. Si Ma'am Ellen Barami, nasa UST siya ngayon, no? Teacher siya sa UST. Si Sister Roslyn na isang Dominican, no? Isa po siyang madre at alam ko nagtuturo rin po siya ngayon, no? Tapos meron pang anim, no, si Kuya Marlo, no? Advance lang siya ng isang taon sa amin, pero sa amin siya sumabay ng graduation, no? Kaya minsan sinasabi kong ganyan, no? Paano ba nangyari ito? No? Ito ba ay aksidente? Ako, aminin ko po, feeling ko dati, pinagtitripan ako ng Diyos. Hindi ko gusto yung school na nakuha ko, tapos hindi ko gusto yung course, no? Tapos hindi ko pa nagusto yung major. Parang hindi ko na lahat gusto. Pero alam niyo kung bakit ako naging teacher. Nung binalikan ko po siya, no, nag-reflect ako. Naalala ko po, it's because of a prayer. No? Nung binalikan ko, no, nung hanggang sa high school ako, ito po yung naalala ko. Nung hindi ko na po kasi alam kung ano yung course na kukunin ko talaga, nagdasal ako nun. Nakahiga ako nun. Tapos patulog na ako. Tapos sabi ko ganyan, Lord, hindi ko na alam kung ano yung course na kukunin ko. Tulungan mo ako. No? Tapos biglang nasambit ko ho itong mga salitang ito. Hindi ko makakalimutan. Biglang sabi ko sa Diyos, pero Lord, gusto kong maglingkod sa'yo. Hindi po ako religious, ha? Hindi po ako, ano man tawag dito, hindi po ako banal, o hindi ako, nagsisimba lang ho ako nung ako po ay nasa elementary at saka high school. Hindi po ako active sa simbahan, no? Tapos yung panalangin ko, napaka-informal. Pero nasambit ko ho yan. Hindi ko rin alam kung bakit, no? Sabi ko, gusto ko po maglingkod sa'yo. Kasi nakatulog ako. Kaya nung naging teacher na ako, nung graduate na ako sa UST, doon ko lang na-realize, it's because of a prayer. No? Pero wag ko kayo mag-alala. No? Nung ako po ay third year college, yan. No? Ginusto ko naman na. No? Nung third year po talaga, ako nagsabi sa sarili ko na talagang gusto ko na maging teacher. At alam niyo naman po kung saan to nanggaling. No? Ito po ay galing sa isang story. Yan, no? Yung mga dati ko pong estudyante, malamang narinig na po nila ito. Lagi ko po itong kinikwento sa kanila. No? Third year ako noon, last period, ang teacher ko po si Dr. Dakila Espiritu. No? Kaya mga taga-UST malamang, no? At siya panalangin para sa mga kaluluwa ni Ma'am Grace Padre at saka ni Dr. Espiritu. No? Sila po ay pumanaw na. No? So, si Dr. Dakila Espiritu, siya yung teacher namin. No? Last period. Tapos yung mga kabarkada ko, na galing sa ibang major, no? Mga kaibigan ko pa ng first year, no? Actually, naghihintay na sa baba. No? Kasi magbibilyar kami, tatambay kami. Tapos, hindi ko makalimutan noon, no? Parang 5 minutes na lang yata. No? Talagang si Dr. Espiritu, pag nagturo, talagang sagad eh. No? Hindi siya nagpapadismiss ng maaga. Siguro mga 5 minutes na lang, biglang sabi ni Dr. Espiritu, sabi niya ganyan, okay class, I want to share a story. Naku, parang gusto kong malaglag sa upuan. Sabi ko naman to si Sir, 5 minutes na lang magkikwento pa, hindi pa magpa-uwi, no? Ako na lang kasing hinihintay ng mga kabarkada ko, no? Actually, walang title yung kanyang story, no? Ito po yung kwento niya, no? Actually, sikat po tong story na to. Ito po yung story ng mga taong namatay, no? Tapos ini-interview po sila sa langit, no? So, ini-interview ni Jesus yung mga nakapila, no? Biglang maya-maya sabi ni Jesus, San Pedro, halika dito. Continue mo nga to, mag-jingle lang ako. Yan, wiwiwi lang ako. No? E di, si San Pedro yung nagtanong sa mga nakapila, no? Kung worth it ba silang makapasok sa langit. Eh, ito si San Pedro, medyo medyo mainitin ang ulo nito. O, edi nagtanong si San Pedro. Sabi niya, pangalan. Anong trabaho mo nung nabubuhay ka? No, sabi nga ni San Pedro. Sumagot yung isang lalaki. Sabi niya, ano po ko? Engineer. Engineer. Ano naman kabutihang ginawa mo nung nabubuhay ka? Gumagawa po kami ng mga building. Sinisigurado ko pong may quality yung mga building na ginagawa namin. Actually, marami po akong mga project na simbahan po yung ginagawa namin. At magaganda po yung simbahan na ginagawa namin para po yung mga tao ay maengganyo magsimba.
gumagawa ng matitibay, maayos na building, mga simbahan, para, hindi naman totoo yan. Sige, dito ka sa waiting area. Next, no? Tapos meron lumapit, sabi, ang trabaho mo? Lawyer po ako. Okay. Lawyer. Okay. Ano naman kabutihan ginagawa mo? Ano po ako? Public lawyer po ako. No? Mababa lang po yung sahod namin. No? Lawyer po kami ng mga mahihirap. No? Yung mga walang pambayad. Minsan nga ako, kahit walang pambayad, tinatanggap ko yung kaso. No? Sabi yung kaya, tumatanggap ng kaso kahit walang bayad. Kawawa naman. May kawawa naman pa. Ano? Meron pang ano ba tawag dito? May comment pa, no? Sige, ito ka sa waiting area. Next. Ang trabaho mo? Sunod. Doktor po ako. Doktor. Ano mga kabutihang ginawa mo? Nabubuhay ka? Sumasama po ako sa mga medical mission. Nagbibigay po kami ng mga libreng consultation at saka ng mga libreng gamot. Libreng consultation, libreng gamot. Mga malapit na mag-expired. Di ba? Yun lang ba ang ginawa mo, kabutihan? Opo, actually, marami na rin po akong mga surgery na ginawa at yung iba po ay talagang binigyan ko ng mga malalaking discount. Okay. Sige, doon ka muna sa waiting area. Next! Tapos yung sumunod po ay isang babae. No? May yakap-yakap siyang lesson plan. No? Tsaka, class record. No? Si ma'am po. No? Siguro namatay habang gumagawa ng grades. No? Okay. Nung tinanong, anong trabaho mo? Nabubuhay ka? Sabi niya, teacher lang po. Okay. Teacher lang po. Ano bang kabutihan ginawa mo? Nabubuhay ka? Ako po ay nagturo ng maayos. No? Actually, hindi na nga po ako nakapag-asawa dahil sa pagiging teacher ko. Hindi na nakapag-asawa si ma'am. Kawawa naman. May mga ganun-ganun pa rin talagang comment si San Pedro, di ba? No? Yun lang ba? Dahil wala po kong asawa, wala akong anak, tinuring ko na pong parang tunay kong mga anak yung mga estudyante ko. Minahal ko po sila at pinangarap ko po na maging successful sila sa buhay. Sabi nila, talaga lang, ha? Sige. Yun lang ba, ma'am? Wala na bang ibang mas maganda pa doon? Biglang sabi po ni ma'am, pero San Pedro, kung hindi po ako nagkakamali, yung 3 pong naunang in-interview ninyo, dati ko po silang estudyante. Dati ko po silang estudyante. Wala akong mga naging magaling na tao, mga professionals, na hindi dumaan sa mga guro. At ito yung maganda doon, dumating na si Jesus. Di ba nag-jingle siya, no? At nakita ni Jesus si ma'am. Alam niyo, sabi ni Jesus kay ma'am? Sabi niya ganyan, "Ma'am, pasok po kayo sa langit." Nakita niyo, no? Wala sa waiting area. Hindi na siya pinapunta sa waiting area. Sabi ni Jesus, "Ma'am, hali po kayo, pasok kayo sa langit." At sabi ni Jesus, "Welcome to the faculty of heaven." No? Sa heaven po may faculty. At sabi po ni Jesus, "Because I am also a teacher." I am also a teacher. Hindi po naging karpintero si Jesus na katulad ng tatay niya. No? Malamang, naging karpintero siya, pero hindi siya sumikat bilang isang karpintero. Kundi si Jesus ay nakilala bilang isang guro. Isang guro. At alam niyo po, nung narinig ko yung story na yon, aminin ko po, naluha ako. Nahiya po ako sa sarili ko. Ako yung tao na ayaw maging teacher. At doon ko lang na-realize, oo nga, si Jesus, nung naging tao siya, pinili niyang maging teacher. Tapos ako, magiging teacher, inayawan ko pa. Kaya hindi ko makalimutan, no, habang buwababa ako sa, parang 3rd floor pa yung room namin, buwababa ako sa EDUC. Talagang, no, parang ang lungkot ko.
Nagre-reflect ako, nahihiya ako sa sarili ko. Tapos bago ako lumabas ng building namin, ito pinakatawang ritual na ginawa ko. No? Huminga po ako ng malalim. Tapos bago ako lumabas ng building, alam niyo, sinabi ko sa sarili ko, magmula ngayon, magiging teacher ako. Magiging mabuting religion teacher ako. At ako po ay teacher for almost 20 years. No? Gumraduate po ako noong 2003. No? At ngayon po ay 2023. 20 years na po akong teacher. At aminin ko po, masaya akong naging teacher ako. No? Yung mga naging estudyante ko po, no? Kayo, gusto kong tanungin, di ba? Sa tingin nyo, nagkamali ba yung Diyos sa pagpiling profesyon na ibibigay sa akin? Nung sinabihan ko siya, Lord, ikaw na po ang bahala. Gusto ko maglingkod sa'yo. Sana hindi nagkamali si Jesus. Sana hindi nagkamali ang Diyos sa profession na binigay niya sa akin. No? Kaya, ito po yung aking kwento ng pagiging teacher. No? At ito po, wala pong halong biro. No? At minsan iniisip ko, sinasabi ko sa sarili ko, kung sakali man ako ipagbibigyan ng panibagong buhay, no? Kung ako yung mamatay, tapos mabubuhay ulit, ano kaya yung buhay na gusto ko? Wala pong halong biro. Gusto ko pa rin maging teacher. Gusto ko pa rin maging teacher. No? Kaya maraming salamat po sa profession na ito. No? Maraming salamat sa mga teachers na katulad ko, sa mga mabubuting teachers na katulad ko. Sa mga nanonood po, totoo yun. Laging sinasabi, hindi kaya yaman pag naging teacher. No? Nung pumasok po ako sa Holy, yung Holy po yung first school na pinasukan ko. Nung bago po ako doon, winelcome kami ni Father Eric Adoviso. Siya po yung aming director. Ang ganda po kagad ng introduction niya sa amin. Hindi po kaya yaman sa pagiging teacher. No? Kaya sa mga bagong teacher dyan, inspiring, no? Una kagad banat, hindi kayo yayaman sa pagiging teacher. Pero ang ganda lang yung sinabi ni Father Eric. Pero iba-iba po ang klase ng kayamanan. Hindi po kayamanang pera ang makukuha niyo sa pagiging teacher. Pero yung fulfillment, happiness sa buhay, ito po yung kayamanan na nakukuha ng mga mabubuting guro. No? So, advance na po to, no? Para sa ating Teachers Week, no? Teachers Month, no? Kaya sana sa mga nanonood, batiin niyo po yung mga teachers ninyo. Pasalamatan niyo sila, no? Yakapin niyo sila, mahalin niyo sila, igalang niyo sila. No? At sa mga kapwa ko guro, pwede po kayong mag-comment, no? Dito sa ating YouTube channel, no? At sana ikwento nyo rin, no? Kahit simple lang, no? Bakit ba kayo naging teacher? At talaga bang pinangarap nyo tong profession na to na maging teacher? No? Shout out ko na rin yung my favorite student, si RJ Castro Reyes. So, siya po ay teacher na rin sa Holy. Isa na rin pong religion teacher. Advisory student ko po siya nung 4th year siya. At lagi niyang sinasabi, Sir Cune, isa ka po sa mga dahilan kung bakit naging teacher ako. So, maraming salamat po sa inyo. So, sana mag-subscribe po kayo. No? Please like, share, and subscribe to my channel. At sana i-share nyo rin sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng mabuting Diyos. Bye-bye!